Nako, matindi ho ito. Interview ho nitong si Congressman Libiste. Dito kay Kuya Boy ang ating papasadahan dito sa video na to. At ang impeachment laban dito kay Marcos Jr. Isinampa na kaninang umaga. At dito rin ho sa video na to, papalagbag ho itong si Boss Dada. Nakikipag-areglo na daw ho. Itong si Auntie Claire dito kay Congressman Libiste. At itong si Senator Loren Legarda, naku, ano ho ito Parang meron ho ata silang pinapasinayaang proyekto dyan sa Antique. Antique Airport Development Project. Nako, matindi to. Nandito ho itong si Marcos Jr. Kasama ho niya itong si Legarda. Legarda, ano mo na? Sabihan mo yung bangag na yan. Sabihan mo siya na yung aso niya na si Remulla talagang dinidikdik yung anak mo di ba? Masyadong OP itong si Ombudsman para dito kay Congressman Lian. Kaya kailangan mo nang ikakausapin niyang bangag na yan. Oromekta ho muna tayo dito sa impeachment na to. Ano ba itong impeachment na to? Impeachment complaint versus PBBM. Kinumpirma ni House Secretary General Cheryl Grapil na natanggap nila ang impeachment complaint laban kay Pres Bongbong Marcos 8:45 AM ngayong Lunes, January 19. Ipadadala ito kay Speaker Boji D. Alinsunod sa saligang batas at rules of the House. Padala nyo lang ng padala. At tayo naniniwala, hindi lang ho yan ang una at huling impeachment na isasampa dito kay Marcos Jr. ngayong 20th Congress. Ano na naman ho ba itong kabalbalan na to? Ito talagang mga ano na to. Ito talagang mga taga-makabayan na tao ito. Ito mga kababayan, isa pang impeachment complaint versus PBBM. Maghahain din ng sariling impeachment complaint ang mga bayan black laban kay Pres Bongbong Marcos. Yan ang sinasabi natin. Kailangan nung umeksena nitong mga itong mga salot na to dyan sa House para talagang mapanatiling solido ang kanilang relevance diyan sa bulwagan na yan. Kasi noong 19th Congress, ang ating mga kababayan wala na hong naniniwala sa mga salot na makabayan black na yan. Kaya naman ngayon, dahil nga naman kitang-kita na mga kapalpakan ni Marcos Jr., hindi na ho nila pwedeng ipagkibit balikat yung kabalbalang ginagawa ng administrasyon na to. We believe that basis for impeachment is present in the systematic plunder of the budget, the ballooning and program fund used for anomalous flood control projects, and that serious allegation of palace kickbacks in infrastructure projects sa ad nila. In a time when no government agency has investigated Marcos' involvement in this impeachable act, impeachment becomes an important value for accountability. Dagdag pa ng grupo. Teka lang, wala daw nakikitang basihan itong si Puno, yung matandang congressman na walang pinagkatandaan. Wala daw siyang nakikitang nakikitang grounds for impeachment. Walang mga mabibigat na dahilan para sampahan siya. Meron na nga nagsampa ng isa. Ngayon dadagdag pa itong mga kabayan black na to na alam naman natin walang kwenta. Ang hirap po nito mga kababayan, itong mga unang naghahain na to, talagang baka noise lang ito para hindi na magulat ang ating mga kababayan doon sa totoong impeachment complaint na isasampa kay Marcos Jr. sa 26. Yan, di ba? Baka lang ito para sabihin nila na yan, may impeachment. Ako, napakaraming impeachment. Destabilization yan, di ba? Noise lang yan, ingay lang yan, di ba? Baka ganun ang kanilang game plan dito sa isa na to. Pakinggan natin itong si Boss Dada. Boss Dada, game! Clear balls. Akala ko ba mananalo ka sa kaso? Yan. Akala ko ba may hawak kang dokumento para manalo against Topacio? Bakit gusto mo ng areglo? Alam mo ba, yung mga nakikipag-areglo, yan yung may mga kasalanan. Yeah. Inaamin mo na ba na fake news peddler kang buwisit ka? Ano sinasabi ko sa'yo buka kasi ng buka yung bunganga. Hindi nag-iisip. Isip-isip din, ante ha. Huwag pagka naisipan mong mambalahura sa social media. Ako kasi, hindi ka ordinaryong Pilipino. Kayo tagapagsalita ng Pangulo. Mapablog yan,
PCO yan. Ano ka dyan, pagka binuka mo bunganga mo, bayad ka na kagad. Bayad ka ng sambayan ng Pilipino, hindi ni Marcos Jr., di ba? Kahit ng sambayan ng Pilipino, ang nagbabayad sa'yo, kahit nagarabyado ang sambayan ng Pilipino sa mga sinasabi mo, wala kang pakialam dahil lang nag-aabot sa'yo si Marcos Jr. Tanggap naman namin yun. Pero sana, yung mga tirada sa social media, especially sa yung vlog na yung pinagkakakitaan na kung saan may sweldo ka na nga sa Malacanang, meron ka pa sweldo sa vlog mo na yan, parang meron na tayong problema dyan. Kasi paano na nga lang naman mga kababayan, napanood natin siyang vlog nitong si Boss Dada, di ba? Pagka pinadalang ka ng pera at medyo malaki-laki, at yung naratibo doon sa comment na yun, kailangan niyang ayunan o kung sino man na nagpapadala sa kanya niyan para lalo siyang ganahan, nagkakaproblema ho tayo dyan. Di ba? May sweldo ka na, government official ka, tapos tumatanggap ka pa sa vlog mo. Tama si Boss Dada doon, kailangan ho talagang silipin yan . Meron hong problema yan. Kung ikaw ay government official, bawal kang tumanggap ng anumang regalo. Pero yung pagpapadala, pagpapakulay, ano ho yun? Regalo ho yun. Bawal ho yun . Di ba? Tayo ho, hindi naman ho tayo government official. Kung gusto nyo magpakulay dyan, wala namang problema. Pero hindi, comment, share lang ho tsaka react lang. Masaya na ho tayo dyan. Rumekta ho tayo dito kay Senator Loren Legarda. Ano na naman bang kabalbal ang ginagawa nitong si Senator Loren? Kasi si Senator Loren sumama-sama sa mga siraulo. Game. Once again, hindi ko na mabilang ang dami ng beses ng pagpunta mo po dito. At tuwing dumarating ka, nagbibigay ka ng tulong para sa mga magsasaka at mga mangingisda. So bati na kayo. So hindi nababanatan ni Boy yung anak mo. Kanino ba utos sa yung pagbanat sa anak mo, kanino ba utos yan? Kung siya nagpapaniwala dyan, bangag yan, hoy. Thank you once again to you and the cabinet members who are here. Hindi ko na po iisa-isahin. Sa akong makasimanwa, sa Antique, at sa lahat ng mga regional officers of the different national agencies, mayad nga aga, kaninyo tanan. I am grateful for the support of the national government because when we dreamt about this vision of having an airport here, kung napansin po nyo, yung unang building ay ayon kay Secretary Lopez, mukha daw Rural Health Center yung loob. Pero ngayon talagang ganap na airport na. Siyempre nung panahon naman na tinayo yon decades ago ay wala pa namang pondo. Nagsimula po ito ng vision ng 2014 or 15. Hindi ko na sana nababanggitin yung anecdote na isang senador sa Panay ay sinabi, pero pinaalala sa akin ni President BBM ngayon lang. Sabi niya, ang kailangan nyo dyan, kambing, dahil puro talahib tayo noon. Na-challenge po ako na magpatayo ng airport dito. Dahil Sira ulo, no? Kailangan nyo kambing kasi puro talahib. Imbis na, okay, develop natin yan, puro talahib, tayo tayong infrastruktura. Hindi, dahil nga mga bangag, bumili tayong kambing. Wala problema sa kambing, maganda yung kambing. Masarap ang kambing. Paborito natin ang kambing. The best po yan, kambing. Sinigang na kambing, kaldaretang kambing, papait ang kambing. Oh! Favorite. Sa San Jose ay 4 na oras sa Iloilo Airport at halos 6 na oras pag nakakotse pa sa Katiklan. Salamat po sa DOTR. Salamat po sa CAAP. Salamat sa DPWH, salamat sa DBM, salamat sa national government. I will quote what Secretary Lopez said. Ito ang nangyayari sa mga proyekto na at the lowest cost, the whole terminal only cost 126 million, perhaps the lowest in the Philippines. And that tower only cost 46 million. Sabi niya, meron na silang paghahambingan sa ibang mga regional centers. So, the Antique Airport will be a model for regional and national development. Right now, I think it's 1,800 na ang length ng ating airport
at pwede na, parang katiklan na tayo. So, even if a senator would envision something, but if the national government, DBM, the agencies of government would not support, our vision will not happen. And this is what happens when we plod, when we work, when we cooperate and support. Amidst all the political noise, what Akala ko pa naman na Senator Loren babakbakan mo na tong singag ba dyan sa ano mo na yan. Wala palang kwenta eh. Kaya pala kayo binabraso ng mga remulye eh. Di ba? Wala ka palang bitaw eh. Dapat dyan palang sa ano mo na yan. Mr. President, pagsabihan mo yung aso mo dyan sa ombudsman kasi binabakbakan yung anak ko. Yun naman sa DOE, pinagmumulta ng 25 billion. Mga siraulo ba sila? Dapat ganun. Talagang si Lorena, hindi. Aliwisin mo kasi. Kaya binabraso-braso kayo eh. O, dito tayo sa interview nitong si Kuya Boy dito kay Congressman Lian. Buti ba dito? Ipapaliwanag nitong si Congressman Lian ang kanyang side sa mga aligasyon na ipinupukol sa kanya ngayong mga panahon na to. Okay? Okay. Maaga ka na involved sa negosyo. Some people would say that you are the youngest self-made billionaire in this country. How does it sound to you? I was very lucky, first of all, to come from the family that I've come from. And then when I was 20, the solar energy industry was at the start. Nascent. Yes, sir. And I saw the potential for it to be a very big part of the country's energy supply. And after a decade of striving, Meralco saw the need to expand into the field and bought my company. After that, I had a lot of opportunities and spare time and decided without a plan prior to enter politics in 2024. Okay. That's the beginning of your story. Puntahan ko lamang yung beginnings in business. Yung solar. Paano ka nagka-interest doon? Ang Pilipinas ang may pinakamataas na presyo ng kuryente sa Southeast Asia. At matagal nang sinasabi na bagay sa atin ang solar pero mahal pa yung panels noon. Pero dahil bumaba ang presyo noong 2013 to 2016, nagkaroon ng window of opportunity to be the first mover. And ang unang inspirasyon ko ay si Elon Musk sa US. At kahit po sa kanyang mga advokasya sa labas ng kanyang mga kumpanya na gusto niyang ibaba ang government spending, humanap ng mga ways na makatipid ang publiko, yan po ay parang yung life philosophies ko lahat, ginagaya ko lang po si Elon Musk. And Elon Musk, like you, was also raised by a fantastic, very strong mother. Tama po. Pero yung negosyo, when you started, how much of that success was because of your family? Not just your mom. It was because of your being a Leviste. Would you have succeeded? Definitely not. First, because I would not have had the capital to even start the Right. business. Kung ako po ay Had it not walang been for the Orchard of Dan? walang minana, Okay. then naging empleyado na lang po ako sana sa kumpanya na nagtayo ng mga plantang ito. Pero dahil may minana ako sa aking ama, imbes na sweldo, ako po ay yung may-ari ng kumpanya. Pinamana sa akin ng aking ama, ginawa kong 100 times over my lifetime. But yung taong nagsimula naman sa wala, kung ano man ang nakamit niya, ay 1 million times yung minana niya. Kaya hindi po ako magbabrag sa aking business career as Very my humble yung achievement, bata. but more something that I make a lemonade with the lemons that I was Yeah. given. But then also take with that the sense of moral responsibility. Maganda yung pagpapalaki dito kay Lian. Sana lahat ng bata ganito. No? Magaling yung bata. With a great power comes great responsibility. At Pero lumalabas pa rin ho yung pagiging Gen Z. Nanonood ka ba ng Spider-Man? Siya bagay na yun, kumbaga, yung tagline na yan kahit saan na ginagamit yun. ako po ay kinatawan ngayon sa Batangas, ang probinsya din ng aking ama. Ayoko pong maging waste ng isang seat sa Congress. Gusto ko
araw-araw meron akong mai-contribute sa aking trabaho. It's quite impressive to listen to how you acknowledge who you are. You are connected to your truth, as they would say. You're embracing your story, your father, your I mom. would say, sir, yung pinaka-formative belief ko growing up was to see the inequality between my peers in International School Manila who grew up in Makati and then called Fort Bonifacio compared to the ordinary Filipinos in the provinces or even the workers around us in our school Batangas. or our Okay, upbringing. in your school. Okay. And actually, yung isang naging advocacy ko nung ako yung high school student ay yung mga contractual employees sa aking eskwelahan sana i-regularize ng aking school. Did you achieve that? Hanggang ngayon po, hindi pa, I think, na regularize sila. Pero yung itinayo ko ay isang foundation para magbigay naman ng mga assistance and weekend programs para sa mga anak ng mga empleyado ng aking school. Pero ang Galing, motivation ko Congressman Leon. sa aking trabaho naman is actually to Malayo ang mararating mo, Brad. Malayo ang mararating mo. At balita ako, nag-training ka daw, nag-OJT ka daw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya yung prinsipyo niya pagdating sa korupsyon, parang it sounds familiar, di ba? Parang yung kay Tatay Digong, yung walang sacred code ba? Yung tipong pagka ikaw may kasalanan ka. Sacred code pa. Mahilig kasi sila sa scapegoating ngayong mga panahon na to, tapos kambing pa pinag-usapan natin. account for the injustices that I think are not only incidental on coexisting with the wealth that people in our society enjoy, but are actually caused by the wealth that the upper echelon of our country enjoys. Because dahil may mayaman, may mahirap. At ang ibig sabihin po nito sa akin ay tungkulin ng mga mayayaman at mga mapalad sa buhay na ikorekta ang sira sa sistemang ito. I'm sorry, I just wanted to be clear about it. It's an admission that I come from privileged background. I think, sir, yung tawag sa Ingles ay noblesse oblige. Okay. Noblesse oblige. Dahil obligasyon ng lahat ng mayaman sa aking pananaw na itama yung mali sa ating sistema. And that's the reason why you're trying to do good. Because you know that it is your, not just responsibility, but utang. May mahirap dahil merong mayaman. Opo. Yun ang iyong pananaw. I think the problem is not only corruption in government. The problem is inequality. Even Asa na yung bilyonaryong nagtitinda ng kangkong? Ganito ba mindset niya o puro content lang sa social media? Ang hirap pagka nagsalita yun, akala mo talagang magnegosyo ka, ganito ganyan, di ba? Kundi ka lang naman binakapan ni Pinky, di ka naman naaabot dyan. Nangya ka. Kundi ka lang binakap. Well, masarap naman siguro, di ko pa natikman, pero ang sigurado ko dito, ibinlag yan ni Pinky noong bago siya magpahinga. Nagpahinga siya ng 19 o 18 Congress. Binlag niya yung ano na yon, yung kangkong chips na yon. Kaya talagang sumikat. Tapos ano na yon, bandwagon na yung iba dahil kinain ng senador, di ba? Tapos taga-Cavite pa. Doon na nag-umpisa. Alam mo naman, nakachamba lang, yabang na. with Hindi nakachamba. Talaga magaling naman yung bata. Matyaga talaga. Doon sa part na yun, bilib ako doon. Pero ngayon, yung sinasabi mo, pinagdaanan mo, yung blueprint na nangyari sa buhay mo, ay gagawin mong blueprint yung nangyari sa buhay mo, dalawang magkaibang bagay yun. Oo, siguro yung dedikasyon at tiyaga, pwede yun. Pero yung nakuha mo yung oras, nakuha mo yung nandun ka sa tamang oras, sa tamang panahon, at talagang merong nakapagpatry keeping laction ng produkto mo, mahirap i-replicate yun. wealthy outside of government. Because ang pananaw ng iba ay lahat ng yaman ay bunga ng korupsyon. Kahit nasa pribadong sektor ka. Dahil sa lahat naman po ng mga negosyo sa Pilipinas, may aspeto din ng mga connection o may mga regulasyon o mga batas na mas napapakinabangan ng mga mayayaman. In fact, sa Pilipinas,
pinaka-regressive ang ating tax code. Ibig sabihin, pinakamalaki ang binabayad na buwis ng mga mahihirap sa Pilipinas kaysa sa mga mayayaman pag ikumpara natin sa tax code ng ibang mga bansa. The playing field is really at the disadvantage of the working class in this country. Unequal, Yes, sir, even by law. even by law. Which is why my belief is, of course, in Congress, we should pass laws that will make the tax code more progressive. We should reduce the red tape and programs that are to the disadvantage of the majority of Filipinos, and that all of this is extending even beyond just the question of the much talked about issues of corruption in government spending, like DPWH. Okay. But even in the way that we regulate the private sector and the way that we tax the rich. Kaya yung isang personal na advocacy ako ay meron po akong foundation para yung shares ko, inilipat ko, at ito po ay magbibigay ng financial assistance para sa mga estudyante sa aking distrito sa Batangas in perpetuity. So far po, naglipat ako ng 6 billion pesos worth of shares and proceeds from the sale of shares sa isang foundation na sana magbibigay ng support para sa aking mga kadistrito kahit wala na po ako dito. At ang balak ko po ay yung natitira ko pong assets, ililipat ko din po eventually din doon. At What foundation is this? Lingkod Legarda Leviste Foundation po. Okay. At ang philanthropy ay madalas ginagawa ng mga entrepreneurs sa US at sa Europe. Baka hindi kasing dalas pa dito sa Pilipinas. Pero ang aking pananaw, hindi lang maganda na ang mga mayayaman ay magbigay sa ating mga less fortunate countrymen. Pero dapat maging batas na unang-una, buwisan natin yung assets o yung yaman ng mga mayayaman. Dahil kung binubuwisan lang natin yung consumption, yung mga mahihirap, yung Burden. mas malaking porsyento ng burden dyan po, di ba? Kung bubuwisan natin ang income, disincentive naman po yan para sa productivity. Pero yung ibang mga mayayaman kasi, they're just accumulating wealth and assets and hindi yun po nabubuwisan. Kaya wealth tax ang nakikita kong magandang solusyon in a way that will not discourage investment. Pero ang isang, nung bata pa ako, medyo malalim na ito, na iniisip kong hindi lang makatarungan, kung hindi din pinaka-epektibong form ng taxation ay inheritance tax. Bakit po? Dahil kung magbubuwis ka habang buhay ang isang tao, sasabihin naman niya, you're discouraging my work. And maybe pwede pa niyang palaguin ang kanyang assets. Pero pag wala ka na at ipapass on mo lang sa inyong mga heirs, unang-una, wala namang moralidad na ang isang anak ng mayaman ay mamana ng million times or billion times more than ang ordinaryong mamamayan. At pangalawa, hindi naman din po sa ikabubuti ng heir na hindi na niya kailangan magtrabaho. Kaya this is my political beliefs but also my personal beliefs put together na I think that whatever wealth we gain in our lifetime, just like I think Mr. Elon Musk also espouses, is really just our means to make more of a difference in our life, but not for our own personal consumption. And when we pass away, dapat ibabalik po din lahat yan sa mga iba. This is very interesting. Una muna doon sa yaman, malaki ang paggalang ko sa mga mayayaman na nanggaling ang yaman sa hard work. Hindi masyado malaki ang aking paggalang doon sa mga mayayaman na I'm talking about wealth outside of politics na hindi nanggaling sa pagtsatsaga, hindi galing sa trabaho ng pamilya. At marami yun. This is not an indictment, a general indictment against the wealthy. But I like it when you say that hindi ko sinayang ang oportunidad because I come from a privileged family. Pero you are an exception to what you're saying. Na wala naman yatang moralidad na ipamana mo, halimbawa ang pinaghirapan mo. But our culture dictates that parents work so hard for their children. In my case, I have seen in my own personal life, it is not to the benefit either of an heir
to not need to work. Diba? Right. That one I get. The best thing is to lead a productive life. Ang very strong personal feeling ko kasi is hindi makatarungan na ang mga may unique or uncommon privileges ay magfo-focus sa kapakanan ng kanilang mga pamilya. Talaga. While ang dami nating mga kababayan na lahat naman tayo ay pantay-pantay sa mundo dapat. At 30, binenta mo sa Meralco ang iyong kumpanya. We're talking about solar. Kaya siguro pumasok din sa kasi si Elon Musk yan di ba? Mga electric cars, di ba? Internet, mga ganyan yung niya, business niya eh. Kaya siguro pumasok to sa solar energy para talagang technology pa rin yung bagsak nung niya. Kasi nga idolo niya si Elon Musk, di ba? Ayos tong si Congressman. Our Philippines. Galing tong bata na Pinupuntasan to. ka ngayon dito. Lalo na I've read some statements from the Ombudsman that you got a franchise. And to my understanding as a layman, a franchise is a privilege given by government to an individual like you. I was exposed to this because of the problems of ABS-CBN's franchise, etc. So narinig ko yun. Yung franchise is isang pribilehiyo, ika nga. And then, it's being aspersed that you sold your company without the permission of Congress. Actually, sir, ang Meralco na ang sumagot dyan. Talaga? Na parang nagkaroon ng wrong information. Pero ayaw pong manggaling sa akin dahil ginagalang po natin ang ating mga government officials. Pero Can you share with us ang Meralco's po opinion? ay nagpahayag na yung binili nila ay ibang kumpanya sa yung kumpanya na may prangkisa. Okay. Kaya ang binili po nila sa akin ang Solar Farm Power Generation Company sa Nueva Ecija na may lupa. Yun po yung main consideration na binili nila. At yung kumpanya ko na may prangkisa ay SPNEC. opo, hindi po kasama sa binenta ko sa Meralco. Pero I think it opens up a bigger topic, which is one of the things holding back the country's development is ang mga politiko, gusto nila lahat ng mga investment dumaan sa kanila. At ang hindi po tungkol dito, pero generally masasabi ko, ay sa daming mga red tape o kailangan kausapin na mga politiko para sa isang investor sa Pilipinas, ang ibang mga investors ay pumupunta na lang sa Vietnam, sa Thailand, sa Malaysia, at ikinalulungkot po nga natin lahat na napag-iwanan na ang development ng Pilipinas. But I want to go back to what you said about politicians. Na gusto naman kasi ng mga politiko dito sa Pilipinas ay dumaan sa kanila ang lahat ng affairs, no? Lahat ng mga negosyo. But you're born. Your progenitors are politicians. Your father is a politician. Your mother is a politician. What does that say? Kaya po ako unang-una informed tungkol sa mga politiko dahil nung lumalaki ako, nakikita ko ang takbo ng politika from inside. At Don't you get into problems? I would add also, sir, na Okay. it's because I'm financially independent that I can be outspoken. Okay. Kasi ang iba, makamagdalawang isip na magsalita dahil baka tatanggalin ng kanilang budget kung sila ay may maling salita. Pero sa akin po, dahil nga ako ay may pribilehyo, hindi po ako takot na hindi bibigyan ng bonus Ng 2 million. o ano man na insentibo sa Kongreso. At kaya din po siguro sasalita ako ng ibang mga controversial statements dahil din mas malaya nga ako dahil sa aking financial independence. Don't you have discussions with mom, with your mother, Senator Madalas Lauren po. Legarda, madalas, Opo. tungkol sa mga bagay na ito? Halimbawa, kasi wala kang ang kinatatakutan. Sabi mo nga, may kalayaan kang magsalita dahil I am financially free, I am independent, and I can say the things I want to say because they're right, and I can say them dahil wala akong utang sa kanila. At hindi ko naman po, sir, plano na maging politiko ngayon. Dahil ako po ay masaya naman sa aking buhay sa pribadong sektor at parang I just want to have a very productive time in Congress. Pero kung hindi mag-work ang aking approach, pwede naman din po ako bumalik lang sa aking pribadong buhay. Pero ang ayaw ko ay tumagal ako sa isang pwesto na wala akong mai-contribute at
may pagmalaki na na-achieve ko sa aking time dito. So how are you doing so far? Well, marami na akong mga bagong kaaway. Pero, swerte din po ako, Tito Boy, na hindi ko naisip na maging ganitong kalaki ang issue sa DPWH nung ako ay unang tumakbo dahil lumabas nga lang po ito pagkatapos ng SONA ni PBBM. You are on your first My first term. Right. At as my term started, biglang pumutok itong flood control Right. issue. I think that it's impeccable timing to not have the baggage of DPWH projects at a time when there's a need for people to be able to speak freely on how the system really works in DPWH. Okay, we'll go into that. But even when you ran for the first district of Batangas, you made a lot of news. Kasi alalahanin natin, Ermita Apacible clan has controlled that district for a long, long time. You ran up against Eric Buhain, if I remember correctly, and it was called a landslide. How'd you do it? Actually, sir, ang perception is malakas ang aking kalaban dahil nga matagal na sila sa pwesto. Ang lumalabas ay hindi nare-realize ng mga Pilipino ang mga problema, for example, sa DPWH, bago itong lahat isiniwalat sa mga nakaraang mga buwan, or hindi rin nila naisip na yung available funds ng gobyerno ay pwedeng bumaba din para sa kanilang benefit in the way that, for example, when the expose on the budget came out, people were shocked to see how big pala is the budget for the district. So what I'm saying, I guess, is in the past few months, I've shown my district that the benefits of all of these funds can trickle down to them much better if there's a congressman that doesn't need to prioritize their own benefit from the budget for the district. Dahil ipinagmamalaki ko I get it. naman na hindi ko kinukuha ang anumang benepisyo sa mga proyekto sa aking distrito at from that alone, biglang nararamdaman na ng aking mga kadistrito ang benepisyo mula sa mga programa ng gobyerno. Did you spend a lot of money in that election? Not during the election, but in general. As I In said, general. meron po akong foundation na nagbibigay ng allowance sa mga estudyante sa aking distrito. Meron din po kaming mga ipinimigay na Magaling tong bata na pamasko to. at iba pang mga relief goods. Spending pag, your own money. Bagyuhan. At ito po ay ginawa ko bago election. Okay. Pero kahit pagkatapos ng election, Nung nanalo ko na. nang nanalo na po ako, tuloy-tuloy pa po ang aking philanthropy sa aking distrito. Magaling Kaya, bata. I suppose, yung mga iilan ay nag-isip noon na ang philanthropy ko ay in aid of election. Pero actually, right after the election, bagong school year, may bagong school bags at allowance ang lahat ng mga 150,000 plus students sa aking distrito. I guess yung mga iilang mga hindi naniwala noon ay naniwala na mahilig lang po ako talagang make other people happy. Magbigay. Dahil, well, it's actually, I think, also a self-interested activity because it is satisfying to be appreciated by other people. Right. And I guess that's where I get my personal satisfaction insofar as I do not have a personal life. Dahil pag umikot ako sa aking distrito, parang akong artista katulad ninyo. Di ba? Lahat ng mga kadistrito ko, tuwa na makita ako. You must have a lot of fans. I mean, anong ginagawa mo pag may mga babaeng umaali-aligid sa'yo? Ay, hindi lang sir mga babae. Talaga? At I would say sir, mga lalaki at mga LGBT. yung mga matatanda din. Matatanda, mga nanay, mga tatay. Opo. Oo. Sir, kung ikaw ay Tito Boy na lang. mayaman na pribadong individual, what are you gonna do with all that money? But to be in your shoes and wherever you go in the Philippines, people who like you and appreciate you is a much better life to have. So, I understand. At least nararanasan ko po yan pag nasa
unang distrito ng Batangas po ako. Halimbawa, in a romantic way, pag may nagpaparamdam kay Leandro, what do you, because that's not remote, what do you actually do? Kahit sino po na gusto magpa-picture sa akin at yung iba nga, hinahalik ako, pwede naman po. Basta wala po akong romantic relasyon. Pero ako naman po Hanggang dyan ay lang. madaling lapitan sa aking distrito. Yes. During the elections, were you accused of buying votes? Actually, sir, I really didn't spend during the election period. You didn't. Kasi ang naiisip ko ay panalong-panalo naman po ako without doing that. Kaya nag-comply po tayo full What did you do? sa election. Anong estilo ang ginawa mo? Nung Because Pasko you were po- up against an incumbent. nung Pasko po, nagbigay ako ng pamasko okay. sa bawat pamilya ng Noche Buena. At unang-una, nung Typhoon Christine, nagbigay po Yes. ako ng relief goods at para sa lahat ng mga nasiraan ng bubong, yero. Yung lumabas po, dumami ang mga nasiraan ng bubong. At nakita ko nga na ang estado ng buhay ng aking mga kadistrito, mostly agricultural kasi ang Oh, yan ho mga kababayan ha, yung mga nagpapabagsak dito kay Congressman Lian Leviste, baka nising kunduling sa pera nila, wala ho silang ginasta para tulungan yung mga kadistrito nila. Itong bata na to, hindi pa politiko, tumutulong na. So Luis, maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Kung gusto nyo tapusin yung yung interview na yan ni Kuya Boy, punta lang ho kayo, The Boy Abunda. The Boy Abunda Talk Channel. Maraming salamat to. Mahal na sa Pilipinas.